Okay, hello Virgo. Welcome sa Happy Angel Reading. So, ang basa natin ngayon is para sa iyo ng September 15 to 21. So, sana napanood niyo na po yung ano no, yung second and first quarter po, no? Maganda po tinatrack nyo po. O pag hindi po kayong time na wala kayong time maghanap, may playlist po tayo doon. No, bagong gawa ko lang sa mga month ng September lang yata yon tsaka August po, no? Sa playlist i-check nyo po, panoorin nyo na lang po para matatrack ninyo kung ano po yung journey ninyo, no? At nakakatuwa pong magnilay-nilay pag ano, no? Pag nakita natin yung inyong paglalakbay, mag-start ng first quarter at saka second quarter, third quarter hanggang sa fourth quarter tayo ng September po, no? Tsaka iba-iba po yung mga may timeless din reading tayo, no? Okay, Virgo. Ayan, so sa'yo to, no? So, thank you, Father. Mag-start na po tayo. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Please to guide us on our reading. Only good energy comes to God. There is such a spirit good. Ayan. So, ano ko kaya paparating sa yung pag-ibig at karera? No? Okay. So, para sa iyo ito, para po kay Virgo, ano pong paparating sa kanyang pag-ibig, sa kanyang karera, spirit guide. Ayan, lumulutaw na. Wow, ganda. May empress ka kaagad na. Oh, that's beautiful. Seven of Swords. Mag-iingat, no? Mag-ingat din po kayo sa mga gamit nyo ngayon, Virgo. Sa September 15 to 21, no? Ang mga cellphone ninyo. May tap tayong nakita, no? And Nine of Wands in reverse. Okay, so kukuha rin tayo ng Romance Angel guidance sa'yo, no? Guidance po para sa kanyang pag-ibig. Ayan, mga bisyo, ano ba yan? Codependency, ang nakaka-apekto sa inyong relationship o sa'yo. Kung bakit di maayos ang some of you, no? Okay, so, kuha din tayo ng message dito. Message po para kay Virgo Spirit Guide. Message para kay Virgo. Ayan na. So, tingnan nyo po ang inyong image. At maganda rin po kayo, no, ng inyong questions answered by yes or no. No, gagamit po tayo ng pendulum sa bandang last natin. Sana maalala uli. Ayan, maraming salamat po sa mga nag-like at saka may nag-hype po, no, sa ating video. Nag-hype daw, yun yata ang bago, yung like tsaka hype. Yung hype pala. Maraming salamat at maraming salamat po sa mga laging nanonood at sa mga bagong subscriber at sa ating subscriber. Maraming salamat. No, thank you so much po. So, sana po is makakuha po kayo ng aral sa ating sa ating pagbasa, no? So sa iyong pag-ibig, no? And then, bigyan pa kita ng guidance. Gusto ko kuha tayo ng Bible verse ngayon, no? Bible verse, tingin tayo kayo. Na maaari nyong i-look up sa Bible po, no?
Teka lang, baka makalimutan natin to eh. Okay, nak. So, meron kang Empress dito. You got the Empress at meron ka ring Seven of Swords. And then, meron ka rin dito, nak, na ano, no? Na Nine of Wands in reverse, no? So, ang sitwasyon mo, kukuha rin tayo ng gabay, titingin din tayo ng gabay, no? So, nakita natin is, so, meron kang Empress dito, nak, no? So, ito yung Empress, nak, sa'yo. Ito, Empress, no? So, ito yung card na, ayan. Ito po yung card na parang pagiging ina or let's say kasaganaan or kalikasan no, sa pag-ibig din. Ito yung sumisimbolo ng parang sabihin natin yung paglago, no? Yung paglago or sabihin din natin pag-aalaga. At ito yung isinasabing matinding pagmamahal, no? So, nagpapahiwatig din ito ng fertility, stability, at yung mga pagdating ng isang taong may nurturing at ma-appeal na personalidad, maaring magkatagpo kayo ng September, no? Ang carding ito yung nagpapakita ng sabihin natin ng kagalakan, no? At pagiging contented sa isang relasyon, no? And then meron ka naman ditong Seven of Swords. So, ang card na ito actually is nagpapahiwatig ng ano ng sabihin natin panlihim, panloloko, no? And I could pick up na mag-iingat sa mga gamit sa September 15 to 21, baka mahulugan ng cellphone, baka may magkulimbat, no? So, maging organized po sa gamit, baka maiwan sa opisina, no? Mga wallet, no? Ayan. So, sa bandang ano naman dito, ang sa iba pang ano nakikita ko po, ito yung parang may panloloko at pag-iiwas din. Maaring mayroong isang tao na hindi tapat sa kanyang damdamin o may sabihin natin ginagawang bagay yung ano na hindi siya gustong malaman nito, no? Or sabihin natin may ginagawang bagay na hindi niya gustong malaman mo, no? So parang nagsisikreto siya sa iyo. Ito rin yung nagpapahiwatig na parang pagtakas sa mga problema. Na imbis na harapin ang mga ito, di ba? So, and then may Nine of Wands ka rin dito na naka-reverse na. So, ito naman yung nagpapahiwatig ng pagod. Sabihin natin, o pagkabigo, napapagod ka na ba? Or parang you feel na depressed ka rin, no? Or paging sabihin natin, medyo defensive ang dating, no? So, pagkatapos ng sabihin natin mahabang pakikipaglaban dito o pagsubok, sabihin natin, maaring ikaw o yung partner ay nakakaramdam ng pagod at nawawala na ng pag-asa, no? So, dahil dito, nagiging mahirap ang pagbubukas ng puso at mga paghaharap niyo sa problema, no? So, nakikita natin, bibigyan ko kayo ng isang halimbawa, no? So, kasi nandito ito. So, maaari kayong sabihin natin concerned, it could be also mother figure na medyo sabihin natin na umi-extra sa ano ninyo, pero napakamabait na energy at provider din ito sa inyo, no? And this could be your energy, Virgo, no? This is an earth sign energy din, no? So, ang sasabihin ko sa yung halimbawa na ano, no, sitwasyon na maaring mangyari, no? Meron kang pagdududa rito, no? Magkakaroon ka rin ng isang, sabihin natin, yes, marami kang doubt at saka parang pag-aalinlangan, no? Nakita natin, magkakaroon ka din ng isang pag-unlad na maibibigay sa iyo ng matinding kagalakan dito sa sa Empress na to, no? Sa September 15 to 21. Kasi ito yung pagdating ng isang tao,
dahil ito yung isang pagdating ng isang tao na mararamdaman mo na tunay na nagmamahal sa'yo at nag-aalaga. Hindi kaya parents mo, hindi kaya mother mo na uuwi, no? O uuwi sa Pilipinas, or sabihin natin na kung ano naman, mother figure ang persons ninyo na talagang nurtured, talagang inaalagaan kayo, no? Baka yan, darating sa inyo yan, no? Para siyang para siyang motherly figure at may kakayahang palaguhin ang mga emosyon, sabihin natin. Parang kaya niyang mag-build up. O baka isang mother din, actually, parang botong-boto rin sa persons mo na binibuild up na ang relasyon ninyong dalawa. No, or maari din ito yung katangian ng persons mo, no? Na sabihin natin na meron kayong pag-unlad and grow, no? So, maari rin ito yung isang bago sa iyong buhay na biglang dadating at magbibigay ng stability sa'yo. O sabihin natin, maari rin yung kasalukuyan na relasyon ay magiging mas malalim at mas seryoso, no? So, halimbawa, no, may isang tao na sa iyong circle, no, na palaging nasa tabi mo at nag-aalala sa'yo, no? So, sa mga simpleng bagay na tulad ng pagdadala ng paborito mong pagkain o pagtanong kung kumusta ka na, parang unti-unti kang nakakaramdam ng matinding koneksyon, no? So, ang mga ganyang bagay actually, mga ganyang simpleng pagkilos ay magiging simula ng isang ng isang relasyon ng puno ng Empress energy, no? So, ayan yung abundance, ayan yung pagmamahal, ayan yung paglago. Yung mga sinasabi natin emosyonal na kalagayan ay magiging mas matatag, no? May pundasyon kasi si Empress kasi very siya eh. Kumbaga, he experienced a lot of things. Lahat naranasan niya, no? Lahat naranasan ng Empress, ang hirap, no? Matalino tong taong to, no? At talagang i-provide niya. Lahat meron siya eh, no? Pero nakuha niya yan through his or her hard work, no? So, napakaganda actually ng energy ng Empress, no? Ayan. So, pagandaan niyo yan. Baka ang person siya din is, no? Sabihin natin, very loving, ganyan siya magturing sa'yo, no? O some of you naman, ganyan, yung mga sa may ex na parang ganyan, na ngayon parang namimiss mo, no? So, meron din tayo dito na Seven of Swords. So, ito, no, magbibigay ako ng halimbawa dito. So, ito yung sabihin nating may posibilidad na parang nahaharapin mo yung mga pagsubok sa pag-ibig na nagdudulot sa iyo ng stress at pagkabigo, no? Parang you feel very stressed and disappointed sa pag-ibig mo at the moment, no? So, sabihin natin, maaari kang nakadiscovery ng mga hindi maganda sa persons mo, no? O sa boyfriend mo o sa asawa mo, parang ito yung isang lihim na na hindi ka pa na parang hindi pagiging tapat o sabihin natin mula sa isang sa kung karelasyon mo siya, no? Parang tingin mo there's something eh. There's parang may something kasi medyo makikita mo yung pagbabago. Ayan yung nag-i-sneak sa'yo, ayan pag magsi-cellphone sa banyo, pag nagri-ring ang cellphone, biglang tayo, biglang parang gano'n, no? So, kaya napansin mo na parang hindi tapat ang persons mo, no? At parang tingin mo may something, no? Parang may matutuklasan ka rin na nakikita ko dito na meron siyang pinaglilihim sa'yo na hindi niya sinasabi, no? Tulad na sabihin natin yung pagkakaroon niya ng komunikasyon sa ibang tao, o sabihin natin kahit hindi naman na na opposite sex or hindi naman romantically. Pero at least yung mga bagay na yun dapat ba ililihim? Halimbawa, may nililihim siya ng utang siya dun sa kapitbahay na hindi sinabi sa'yo. Ayun, tapos nagchismis kayo, narinig. So, yan ang pinagsimulan ng away, no? Kumbaga, hindi naging, yung ganung bagay is na, na parang nilihim sa'yo, no? So, parang medyo nawalan ka ng gana, no? Or sabihin natin, hindi nagpaalam sa'yo, umalis ka, no?
O, halimbawa, nag-decide siya, gusto niyang bumili yan, hindi kinonsulta sa'yo, alam na meron pang dapat unahin, no? Yung mga ganyang style, no? Yan yung seven of swords na sinasabi ko, no? So, yung mga pagdududa na maaring parang tingin mo is nakakapagod, no? Sa parang maliit na bagay ayaw sabihin sa'yo, no, Virgo? Gusto mo yung honesty, eh. Gusto mo lahat sasabihin sa'yo. Gusto mo yung hindi ka binabypass, eh, no, Virgo? So, yung mga nasa relasyon dyan, no, maaring napansin din ng palaging meron siyang iniiwasan, no, ang persons mo, ikaw o siya. Halimbawa, ayaw niyang pag-usapan ng isang particular na bagay, no? Nangangawit ako. Ayaw niyang pag-usapan ng particular na bagay na ano, no, parang lumalayo siya lumalayo siya sa ano, lumalayo siya sa usapan. Pag i-mentions na, iibay ng usapan, no? Ililigaw kayo para ano, para hindi mag-aalibay, ayun, parang mag-aalibay siya. So, parang tingin mo yan is nakakapagod sa'yo, no, nak? Parang tingin mo is hindi maganda rin na para sa yung mga lihim, mga secret, parang hindi okay sa iyo 'yan. No, Virgo? Kasi open ka sa kanya, eh. Ikaw binibigay mo naman lahat, eh. Sinasabi mo naman ng lahat, no? Kumbaga sana ganun din siya, no? Pero alam mo, iba-ibang tao, Neng, no? Iba-ibang tao. So, may mga hindi natin mapi-please ang lahat. So, intindihin mo rin yan, no? Malay mo naman, nagsanungaling siya, nag-white lie siya sa'yo. Malay mo, susurpresahin ka pala. Yung pala, yung binili niya para sa'yo. And how you handle that? Ayan, no? Meron po akong gagawin na ano, no? Na parang papaano nyo, lagi nyo pong abangan, papaano nyo lulutasin ang inyong issue pagdating sa pag-ibig, no? Abangan nyo po yan, mag-upload din ako niyan, no? Para sa inyo, Virgo. So, para guided kayo, no? Ayan, kagaya niyan. So, siguro ipapakita sa atin ng Romance Angel yan pag nandoon na tayo sa pagbabasa ng papaano nyo sasagutin ang mga issue, papaano nyo, no? So, abangan nyo din po ang video na yan, no? So, hindi ko pa po nagagawa. After dito, gagawin ko. So, let's get back. So, ayun nga po, gusto mo lang maging honest kasi parang napapagod ka sa paulit-ulit, no? Hindi lang once ginawa, twice, thrice, no? Kaya parang tingin mo, nako, nakakadismaya, no? Parang nakakaanis, parang ganun, no? Sabihin natin, itong meron kang naman 9 of Wands dito, no? So, itong 9 of Wands na in reverse, no? May posibilidad na harapin mo yung mga pagsubok sa pag-ibig na nagdudulot ng stress at pagkabigo, kagaya nito. Tama, di ba? Kagaya yung ginawa. Ito, haharapin mo talaga. Hindi ka papayag na iba-bypass ka din, no? Hindi ka papayag na palusutin yan. Talagang iisnabin mo siya. Parang magsa-silent ano ka eh. Parang nakikita ko as magtatahimik ka eh pag magagalit pero ipapakita mo na galit ka, so alam ng partner mo na ganun ka, no? So alam niya na may dapat siyang explain sa'yo, no? Kasi klaro naman yata bago kayo nagsimula, walang lihiman eh. Pero ito yung parang sabihin natin, haharapin mo yung mga nakakadismayang sitwasyon, yung mga sabihin natin mga nagdudulot ng stress sa'yo, aanuhin mo na, talagang you will face it, no? Kukumprontahin mo ang taong involved, no? So, sabihin natin, maari kang sabihin natin, makadiscover ka ng isang lihim din, no? Ito siguro yung nililihim ni Seven of Wands, Seven of Swords dito, no? Tama, no? Ang galing, no? Sunod-sunod. At ito, ang outcome. So, talagang aanuhin mo rin. So, hindi sabihin natin, hindi pagiging tapat din ito, no, mula sa isang partner, no? Pwede ring halimbawa may natuklasan ka hindi niya sinasabi din sa iyo o sa isang tao maski hindi niyo partner, no? Tulad ng sabihin natin yung pagkakaroon nga niya ng communication sa iba, no? Na hindi ka kinukonsulta. Siyempre, mali mo nagagalit kapag opposite sex pa yan, no? O sabihin mo may nang utang sa iyo, hindi mo sinabi, parang gano'n, no? Hindi lang sa relasyon, no? So, yung mga, parang, iba nga yung ginawa niyang hindi pagkonsulta sa'yo, nak, yun yung pagdududa
ay maaring nagpapagod na sa ano parang nagpapapagod na sa iyo no? Kaya naging mahirap ng pakipag-ugnayan pa, parang nahirapan ka ng kausapin. Parang actually nga pagka kakausapin mo siya ng once, pero after nun parang talagang tuloy-tuloy na yung pagkadismaya mo, no? Parang nawalan ka na ng gana, no? Some of Virgos ganyan po talaga, no? Kung nasa isang relasyon ka, sabihin din natin na maaring napansin mo na palaging meron din siyang siyang iniiwasan. O halimbawa, ayaw niyang pag-usapan yung mga particular na topic, no? Palagi siyang merong excuses. So ang mga sitwasyon na yan actually ang nagdudulot ng nagdudulot din sa iyo ng parang pagkawalang gana na rin, no? At parang napapagod ka sa ganyang style na babae o lalaki na partner, no? So, kasi ito nga, 9 of Wands in reverse to, no? Parang, yun nga, parang nagiging defensive. Sabihin natin, ikaw, Virgo, person mo, parang sabihin natin, nagiging defensibo ka na sa halip na buksan yung puso mo, no? Parang sasarado mo, no? So, sa sitwasyong ito, actually, napaka-mahalaga ang harapin ang issue, no? At huwag hayaang magpatuloy ng pagiging lihim. So, gagawan po natin ng video to, yung mga mga kung paano nyo actionan ang mga issue sa pag-ibig, no? Sa relasyon, sa single, sa inyong sarili, no? At least alam nyo na, no? So, tingnan naman natin din sa ayun, sandali, isama na natin tong guidance. O meron kang codependency, no, sa pag-ibig. Addictions is affecting your romantic life. Some of you may mga bisyo, no? Mga bisyo, ayun siguro ang lihim na na-discover mo. Some of you, this is also mga sugal, sabihin natin, mga substance, no? Na kaya pala yan, nakaka-apekto daw po sa relationship ninyo yan. Pati yung some of you naman is parang hindi makatulog, overthinking, no? Yung mga overthinking dyan, no? Kumbaga, sabihin natin, sana fresh your mind po, no? Virgo, siguraduhin may 8 hours na sleep ka, no? Para makapag-isip ng maayos, no? At makapagtrabaho ng, ng malakas ang resistensya. So, sabihin natin, itong mga addictions ninyo, sugal, alak, sigarilyo, ayan yung overthinking, ayan yung hindi makatulog, hindi natutulog, sabihin natin, yung too much din yung everything is too much is not good, no? Parang yan yung sabihin natin. Sabihin din natin, may isang tao na parang hindi siya mabubuhay nang wala ka, parang ganon. No, parang very clinging sa iyo, no? Parang 'yon, isa rin 'yon na grabe ding makaangkla sa iyo, yung kumbaga very parang narcissistic na dating, no? Parang ganon. So hindi rin maganda po 'yan, no? Ayun. Pero kayo pa rin ang magde-decide no? Okay, sa karera. So ang Empress kasi next pagdating sa inyong career, ito yung nagpapahiwatig ng isang bagong proyekto. Maaring may dumating na isang proyekto, mag-offer sa inyo. O sabihin natin, negosyo na may malaking potensyal, no, na lumago at magbunga ng kasaganaan. So maaring ito yung isang sabihin nating creative project na matagal na pinapangarap, no? Ayan, paparating na po sa inyo, no? At yung panahong ito rin is very perfect din po sa mga gagawa ng business, no, para magsimula ng business at magsimula ng proyekto, no? At kasi nakikita natin very successful ang gagawin mong business na yan at magiging maayos ang iyong mga proyekto at idea na gagawin diyan, no? So ito yung parang sabihin natin, ikaw din yung time na makakapagbigay din ng mga idea, no? Para magtagumpay ang proyektong yan o ang business na yan, no? Ayan, so dito naman sa iyong sa 7 of Swords at ang hindi pagtapat pagdating sa karera mo, ito yung na nagpapahiwatig na may naglilihim o may panluloko sa pag-iwas din. So ito rin sabihin natin sa trabaho, maaring merong mga kasamahan na o sabihin natin o superior na hindi tapat sa iyo, so posible ring merong impormasyon na itinatago, no, na nakakaapekto sa performance. So mahalaga na maging maingat ka at maging alerto ka, no, sa mga taong hindi tapat, no. So napansin mo, halimbawa napansin mong merong mga nakalipas na pagpupulong na hindi ka tinatawag, hindi ka sinasama, no, binabypass ka. At ang mga desisyon ay ginagawa sa likod mo, no? Hindi nila sinasabi sa iyo. So maaari ring merong impormasyon na hindi dapat na
ibinabahagi sa iyo na mahalaga, pero ikaw naman din ang nag-open na, ikaw ang nagdesisyon, ikaw ang nagbigay ng ano na yan, no? Kumbaga, they trying to bypass you, no? Pero ginagamit nila yung kinontribute mo, no? So, mag-iingat dyan. So, mahalaga, huwag kang maging passive or maging matalino ka sa iyong pagkilos, no? Huwag kang matakot na magtanong o humingi ng kalinawan sa mga gumagawa sa inyo, no? Huwag mo silang paanuhin yan, no? Huwag mo silang pamihasain, no? And then, itong 9 of Wands nga, in reverse, ito nga parang tingin natin pagod na pagod ka, no? Tapos some of you din hindi rin nakikita. Kumbaga, some of you may nagnanakaw din ng mga trabaho mo, no? Mga idea mo. So mag-iingat dito, no? Sa 7 of Swords. So nakikita natin ikaw ang napagod, no? Nagpapahiwatig din ito ng pagod, no? Pagkabigo at pagkawala ng lakas, no? So sa kabila ng mga opportunity na binigay ng Empress sa iyo dito, no? Maaring makaramdam ka ng pagod dahil sa mga hamon na dinadala ng 7 of Swords, no? Epektado ka rin sa relasyon, no? Pati sa karir mo dahil sa ganyan ang tinatrato ng persons mo or ng kasama mo sa bahay. So, posible na sobrang din yung pinagdadaanan mo, no? Na nawawala ka na ng pag-asa at hindi mo na alam kung saan ka kukuha ng lakas para ipagpatuloy ang laban, no? So, sabihin natin, halimbawa, sa isang trabaho na puno ng mga stress at politika, no, maaring magsimula ka ng, no, ma-burn out, no? So, pakiramdam mo ay nag-iisa ka sa iyong laban at nawawalan ka talaga din ng gana, no? Sa halip na magpatuloy ka ng paghaharap ng problema, mas pinili mong maging depensibo ka at mag-give up, no? So, nasa sa'yo yan dahil nakita natin ang pagkapagod mo, no, Virgo? So, nakikita natin dito, nakikita ko na mahalaga na gamitin mo, isang gabay lang para sa iyo, anak, no? Mahalaga na gamitin mo yung isang pagiging maingat at analytical, no? So, huwag kang padalos-dalos at huwag masyadong magtitiwala at huwag basta-basta gagawa ng desisyon. So, ang iyong intuition ay mahalaga, no? Kaya makinig ka sa iyong nararamdaman. No, at ang Empress dito, no, ay ito yung tanda ng pag-asa at kasaganaan, anak, no? Kaya huwag kang mawalan ng pag-asa. Ang 7 of Swords dito at ang 9 of Swords, ito magkadikit tong dalawang to eh. Ito yung nagsisilbing babala na kailangang maging matalino at resilient, no? Dahil ang sa huli, ang iyong pagiging matyaga at kakayahang harapin ang mga pagsubok, siya ang magdadala sa iyo sa tagumpay, nak, no? Tandaan mo yan. So, bibigyan kita, isa pa itong universal, embrace daw, ayon. Through each other, you find the missing piece. Ayan. So, maayos naman sana. Kumbaga, nakita ng persons niya sa iyo yung kawalan niya, no? Yung wala siya at nakita din niya sa iyo. Kumbaga, talagang stick, kayo, no? Kayong dalawa is parang missing piece to each other. Hindi rin, ayan din siguro yung codependency. Parang hindi ba bubuhay nang wala ka? Na pag naghiwalay kayo, parang hindi siya mabubuhay nang wala ka. Pag naghiwalay kayo, no? So, ayan din yung sinasabing codependency na masyad extreme na ano. Pero dito, parang through each other, ayan, tingnan image. Parang sa inyong dalawa, parang ikaw ang kulang, ay ikaw din ang kasagutan. Parang ikaw ang missing piece, ikaw yung pinakasusi, parang gano'n, no? Ikaw yung ternilyong nawawala para sa akin. Di ba? Parang ganyan. Yan, ang embrace daw, ang sabi. Okay, so tingnan natin ang Bible verse. Ask and shall it be given to you. Ayan, no? Yan yung sinasabi ko sa inyo na always ask and it shall be given to you. So, ito yung message po na kung may time po kayo magbukas ng Bible, no? Matthew 7, verse 7 po. Napakaganda. Ask and it shall be given to you. Mag-pray lang kayo kung gusto nyo maayos ang relationship ninyo. No? I-pray nyo lang po yan dahil ibibigay. Kung gusto nyo ng pagkain, gusto nyo ng kasaganaan, ibinigay na sa iyong kasaganaan. Kung gusto mong, anong request mo? Just ask. No? Ibibigay sa yan ng ating poong may kapal. Ayan. So, ayan, sige pa. So, maghanda na po kayo ng yes or no questions, no? So, while I'm meditating po, no? Thank you for the patience po kayo. Okay, so, ito po, no? Isang pink po, pink crystal, yung kulay na lang po ang anuhin ninyo. At saka, ito.
Itong green crystal din, no? So, anuhin nyo na lang, mamili na lang po kayo ng kulay para hindi na po, para maano, no? Para matandaan nyo po kaagad, no? Kung ano, so nakahanda na po siguro kayo ng questions, no? Ayan, so sisimulan na po natin, no? Pero asan ang ating pendulum? Ayun. Okay. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Please to guide us here. Okay, take a deep breath po at nakaready na po ba ang inyong question? Okay, so simulan na natin, no? So unahin natin ang green crystal, no? Ayan. So green crystal tayo. Unahin ang green crystal kung sinong nakapili sa answer, sa questions ninyo, kung nakapili kayo sa green or sa pink, no? Okay, so naka-ready ka na ba? So sa nakapili ng green po, ito po ang sagot. Okay, wait. Okay, spirit guide. Maliwanag po ba? So pakita mo muna sa akin ang no, spirit guide. Pakita mo ang no. Oh, kinikilabutan kayo, no? Ayan, no. Okay, spirit guide, pakita mo sa akin ang yes. Pakita mo po ang yes. Pakita mo po ang yes, spirit guide. Pakita mo ang yes. Ayan. Okay. So, ngayon, sagutin mo na ang questions ni Virgo. Okay. So, tingnan natin, no? So, sagutin mo na ang questions ni Virgo, spirit guide. Thank you, Father. So, para kay Virgo na nakapili ng green crystal, ano po ang sagot? Ano po ang sagot? No daw po, no? Pero, nako, lumalakas. Yes. No. No daw na, malakas na no. Ayan. So, hindi po, no? So, wag po kayo mag-alala dahil it depends naman po on how you approach, no? So, alam nyo na ng no, edi gawan nyo na ng paraan, di ba? Ngayon, alam nyo na no, ang gusto nyo. So, nakapasa, kung tanong na yun, makakapasa ba ako? Di gawin mo sinabing no. Mag-review ka na para makapasa ka. Di ba? Ganun po ang purpose niyan, no? Okay, so next naman po. Sa nakapili po ng pink sa answer ninyo, no? Okay, thank you for it. Ayan. So, para sa nakakuha po ng pink, no? Sige. Okay, spirit guide, show us. No, please. Pakita mo ang no. Pakita mo ang no. Okay, ngayon pakita mo ang yes. Show me the yes. May electric pan pa ako niyan, nak, no? Tingnan mo, oh, hindi siya nagpapapigil, talagang pinapakita ang yes, no? Okay, ngayon, spirit guide, sagutin na natin ang sa mga nakapili ng kulay pink, no? So, sasagutin na natin, spirit guide. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Okay, sagot para kay, sagot po. Yes, mahina. This is yes. Oh, lumalakas. Oy, mag-iiba pa yata. Ano pong sagot, spirit guide? Sa nakapili ng pink. Sa nakapili ng pink. Ano pong sagot, spirit guide? Sa nakapili ng pink. Unknown. Kaya pala, paiba-iba siya, no? Unknown pa raw. Hindi pa raw, not in the surface pa raw. Malakas na. So, unknown pa. So, maybe time will tell or sabihin natin, panahon pa, no? Hindi pa gaanong nakikita rito. So, unknown daw. So, kung may
kung gusto niyo pong malaman yan, umattend po kayo sa sa live, no? Nagka-clarify ako sa live. At kung gusto niyo po magpa-private reading, no? Message niyo lang po ako at add niyo po ako sa Happy Angel Reading. Ayan. So, good luck sa iyo, no? And sana nagustuhan niyo. Thank you po sa nag-subscribe at sa nag-like at sa nag-hype po ng ating mga video. Marami pong salamat sa mga suporta ninyo. Sa mga ganyang bagay po is natutulungan nyo kami, no? Maraming salamat po and God bless you all.